Tila napagod ka matapos nating ibuhos ang matindi nating pananabik sa isa't isa. Naidlip ka sandali gamit ang dibdib ko bilang unan. Maya-maya ay nagmulat ka ng mata at ngiti ang ibinungat mo sa akin. Hinalikan kita sa iyong bumbunan. Ayaw ko nang makisama kay Daniel. Ayaw ko na dito sa Sagada. Tulungan mo ako makaalis dito. Ikaw na lang ang pag-asa ko, Jeff. Hindi ako kaagad nakasagot sa iyo. Nasorpresa ako nang sabihin mo yon. Jeff, dalhin mo ako kahit saan. Sasama ako sa iyo. Ang ibig mo bang sabihin ay iiwan ko sa Elena para magsama tayo? Kumalas ka sa pagkakayakap sa akin. Bumangon ka at naupo sa gilid ng kama. Jeff, ano ba ako sa'yo? May nararamdaman ka ba sa akin o isa akong piraso ng karne na gusto mo lang tikman? Camille, ganito ba laging ginagawa mo, Jeff? Mga akit ka ng babae tapos gagamitin mo lang? Eh ikaw ba, Camille? Ano ba ako sa'yo? Panakip butas? Iyong pagmamahal na hindi sa'yo kayang ibigay ni Daniel, e pilit mong kinukuha sa akin? Pagmamahal? Bakit, Jeff? Mahal mo ba ako? Pwede bang magmahal sa ganoong kaikling panahon? Ilang araw na ba tayo magkakilala? 3? Sa loob ng 3 araw, pwede mo nang sabihin na mahal mo ang isang tao? Ako ba, Camille? May nabuo ka na bang pagmamahal sa akin? Panandalian kang nanahimik. At ang isinagot mo ay, paano kung sabihin ko sa iyong oo? At paano, Camille, kung sasabihin ko rin sa iyong oo? Paano kung sabihin ko sa iyong mahal na kita? Nang marinig mo yon, tumayo ka at nagbihis habang patuloy tayo nag-uusap. Wala palang problema kung ganoon, ang wika mo. Ano ang ibig mo sabihin? Jeff, nasa kamay mo ang desisyon. Bahala ka kung ano ang gusto mong gawin. Ako, samahan mo man ako o hindi, aalis na ako ng Sagada. Sumama ka kung gusto mo. Bukas magkita tayo. Hihintayin kita dito ng hanggang 2:00 ang hapon. Pero, Camille, wala nang pero-pero. Magdesisyon ka, Jeff. Ako o si Elena. Binuksan mo ang pintuan ng kubo. Malakas pa rin ang ulan. Hinalikan mo ako. Naglapat na naman ang ating mga labi. Matagal. Nang akmang yayakapin kita, tumigil ka ng paghalik sa akin. Lumayo ka sa akin ng kaunti. Kung hindi ka darating bukas, iyan na ang huling halik kung matitikman mo. Pagkatapos niyon, ay sinuong mo ang malakas na buhos ng ulan. Hindi mo na binuksan ang iyong payong. Nagpakabasa ka. Binigyan mo ako ng matinding isipin. Iyon ang pinakamabigat na suliranin na kinaharap ko. Ang bumubuhos sa ulan ay parang sa loob ng bungo ko dumadaloy. Para akong malulunod sa pag-iisip. Ikaw nga ba? O si Elena? Hindi ko na hinintay na tumila ang ulan. Umuwi na rin ako at habang daan ay paulit-ulit kong naiisip ang mga sinabi mo pagkatapos mo akong hagkan bago ka lumabas ng kubo. Na iyon na ang huling halik mong matitikman ko kapag hindi ako pumunta sa kubo kinabukasan. Iyon marahil ang pinakamatamis sa lahat ng halik mo sa akin. Para bang sinadya mong gawing marubdob ang halik mong iyon bilang pagpapaalaala kung ano ang mawawala sa akin kung hindi ikaw ang pipiliin ko. Para bang pinaso mo
mga labi ko upang pag-isipan kong mabuti kung kaninong kandungan ang mas mainit, sa iyo o kay Elena. Nang makarating ako ng bahay, ay masaya akong sinalubong ni Elena sa may terrace. Oh, kita mo nga, Dad, hindi ka nabasa ngayon dahil nagdala ka ng payong. Oo nga, Mami. Sagot ko sabay sa lampak sa isang upuang nasa terrace. Naupo rin sa isang upuan sa harapan ko si Elena. Mukhang pagod na naman ang daddy ko ah. May nagpakita na naman bang diwata at Oo na. May diwatang dumating sa kubo at nagjugjugan kami. Kaya ito, pagod ako. Iyon ang unang pagkakataon na parang binulyawan ko sa Elena. Nabigla lang ako. Napayupo siya, parang napahiya. Mabilis ako nakaisip ng paraan para makabawi. Bigla akong tumawa ng tumawa. Gulat na napatingin sa akin si Elena. Mami, pinaprank lang kita. Kunwari lang akong nagagalit-galitan. Pagkasabi ko niyon ay muli akong tumawa ng tumawa. Takang-taka si Elena. Akala ko naman, Dad, totoong galit ka. Ano ba, Mami? Prank ka lang yon. Effective, di ba? Iniusad ko ang aking upuan palapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at masuyo kong inalikan. Tumayo si Elena at pagkatapos ay kumandong sa akin. Nagulat ako nang ako'y bigla niyang halikan. Noong ko napagtanto kung ano ang pagkakaiba ng mga halik ninyo. Ang sa iyo'y puno ng init at ang sa kanya'y tigib ng pagmamahal. Marundog ka, ngunit si Elena ay malambing naman. Maraming bagay talaga akong dapat timbangin bago ako gumawa ng desisyon kung sisiputin ba kita sa kubo bukas o hindi. Okay ka lang ba, Dad? Tumango lamang ako. Gusto mo bang bumalik lang tayo sa Pasig? Kanina kasi, Dad, iniisip ko na baka nai-stress ka sa mga gulong dinatnan natin dito. Mami, okay lang ako. Talaga? Oo nga. Hayaan mo, Daddy. Kapag magaling ng inay, papasyal tayo doon sa lugar na may mga nakalambiting ataol. May mga falls din at kuweba dito sa Sakada. Pupuntahan natin lahat ang mga yon. Pupunta rin tayo sa Banawe upang makita mo yung mas malawak na rice terraces. Sige, Mami. Aasahan ko yan, ha? Promise. Now, Dad, what do you want? Coffee, tea, or me? Sinakyan ko ang biro ni Elena. Coffee now, and you later. Iyon pa ang isang bagay na gustong-gusto ko kay Elena, ang kanyang sense of humor. Ikaw, wala ka nun. Pero mahirap basahin ang totoong pagkatao mo dahil nagkakilala tayo sa pagkakataon na tantad ka ng silver rin. Kaya ang tingin ko sa iyo ay masyadong seryoso at parang laging aburito. Ganoon pa man, bakit ang pakiramdam ko ay mas malamang na ikaw ang aking pipiliin? At dumating ang araw na kinailangan kong gumawa ng desisyon. Mas malamang nga na puntahan kita sa kubo pero nagdadalawang isip pa rin ako. May kumukurot sa aking konsensya. Hindi madaling iwanan si Elena, pero may isang dahilan para gawin ko yun. Ikaw. Ano naman kaya ang pwedeng maging dahilan na hindi ikaw ang pipiliin ko? Sana makahanap ako ng dahilan. Hindi ako palasimba at paladasal, pero itong gagawin kong desisyon ay inilapit ko sa kanya. Ang bagay na ito ay binulong ko sa panalangin at sinabing bahala na siya.